Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa inyo mga bossing. Kumusta na po ang inyong mga pananim dyan na sili? Sana po maganda. At para makabawi at kumita. At sana hindi po nasalanta ng bagyo. Ngayon mga boss, nandito kami sa sili farm ni Danny Boy. Ito nga yung kanyang siling Taiwan na ang variety, Pinatubo F1 ng Condor Seeds. So nagpapaharvest na dito ngayon mga boss ng pang-anim na harvest. So ito mga boss at ikotin namin para makita nyo ang itsura ng kanyang sili. Wala pa rin kupas mga boss. At naku, malupit pa rin talaga, grabing mamunga. Danny Boys, baka mayroon ka shout out mo na. Good morning nga pala sa inyong lahat na kamukha ko mga farmer sili. Lalo na kay Ma'am Lorine. Ma'am Lorine, shout out. Good morning. Sana nga maganda rin sili dyan doon. Sana yung sili mo mas gumanda pa sa sili ko. Yun. Hello mga boss, shout out po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ngayon mga boss, nandito kami sa sili farm ulit. At bibigyan namin kayo ni Danny Boy ng update dito sa siling Pinatubo. Itong siling Taiwan. Dito sa amin mga boss, hindi kami nasapol ng bagyong Paulo. Kaya kung makikita sa video, ang sili hindi siya nasalanta. Kasi lihis naman ito sa amin yung bagyong Paulo. At ang tumama sa amin ulan. Ngayon mga boss, nagpapaharvest na si Danny ng pang-anim na harvest. Ang edad ng kanyang sili, 105 days after transplanting. At ito nga yung variety ng siling Taiwan na Pinatubo F1. Kung mapapansin nyo mga boss, napakalupit naman talaga ng variety na ito. Yung bunga parang hindi nabawasan, no? Pang-anim na harvest na ngayon mga boss, pero tingnan yung bunga, napakadami pa rin. At kung makikita nyo mga boss sa bandang ibabaw, napakaraming bunga ang murang-mura. Ayun, berdeng-berde. Ibig sabihin mga bagong bunga yan mga boss. So yun na mga boss ang second fruiting nitong kanyang sili. Ay ang kapal na naman mga boss. Kaya kung titingnan natin, kahit na harvestan na 5 bisis, parang hindi na mabawasan yung bunga niya. Sobrang dami naman talaga ng bunga. Siguro nga rin yung yung pag-alaga, dahil nga yung wasto ang alaga, grabe naman talaga ang sanga, ang lago ng sili. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit marami siyang naging bunga. Dahil nga ang sanga niya ay solid. Ang dami naman talaga. Sa edad na 105 days, so ganyan siya mga boss kalago. At ang bunga naman talaga, halos wala ka namang paglagyan. Sobrang dami. At tuloy-tuloy yung pamumulaklak niya. Hindi siya naghihinto. Kaya kung mapapansin niyo sa taas, yung mga berdeng bunga, yung mga mura, yan nga yung second fruiting na niya. Ang dami na naman, So ibig sabihin, bago man lang maubos itong first fruiting niya, ang dami na naman kapalit. So parang hindi na babawasan. At ang lalaki mga boss ng bunga, ang haba Ang ganda talaga ng bunga ng Pinatubo talagang quality. Wala na akong masabi. Pero mga boss hindi ngunit ang tanim niyo Pinatubo maging ganito rin. Hindi po ganon. Nakadepende po yan mga boss sa diskarte ng pag-alaga ninyo. Ika nga, ang ikabubuti at ikasisira ng inyong pananim ay nasa kamay nyo, nakasalalay. Depende mga boss kung paano nyo alagaan ang inyong mga pananim. Hindi ngunit ito sa amin nakita nyo Pinatubo F1 maganda at ang lago-lago. Hindi ibig sabihin na pag tumanim din kayo gaganon din. Nakadepende mga boss sa pag-alaga nyo kung paanong alaga ang gagawin ninyo para maging ganito rin. So yan mga boss doon sa mga baguhan na ngayon pa lang nagtatanim ng sili, wala pa masyadong idea. Dito mga bossing, sa magtatanong dito nagpalit na kami dito ng fungicide na ginagamit. Kung yung dati mga azoxastrobin at pyraclostrobin, ngayon mga boss ang ginamit dito ng mga fungicide na copper fungicide na at saka carbendazim. Kasi kung mapapansin nyo mga boss, mayroon yung dahon na paisa-isa na medyo madilaw na. Kasi tatamaan siya ng Phytophthora blight. So para makontrol yan, hindi tumuloy-tuloy, yun na nga, nagpalit kami ng fungicide, copper base at carbendazim. Ang ginagamit dito ngayon mga boss sa magtatanong, mga bossing. Kasi ito nga yung problema ng karamihan na palaging nagtatanong, nagko-comment sa mga video ko. Ang iba nagpi-PM sa Messenger na naninilaw daw ang dahon ng sili ng Taiwan tapos nalalagas. So mga boss, marami nga kasi ang dahilan ng paninilaw, hindi na naman isang klase.
Ang unang paninilaw dyan, pag kaya na nanilaw ang matandang dahon niya sa baba, yung old leaves, yung sa pinakababa niya, pag may nanilaw dyan ng mga dahon sa mga matatandang dahon, sintomas siya ng nitrogen deficiency. Pero may mga paninilaw pa rin ng ibang deficiency naman. At meron din paninilaw na yung tumatama ngayon, Phytophthora blight. Yung nagkakaroon ng blight yung sanga. Yung nalulusaw yung balat, umiitim. So pag tinamaan ng blight yung sanga, ang tendency niyan, aakit siya sa tangkay ng bunga. So iitim din yung tangkay ng bunga. Ay pag umitim yon dahil ang balat niya nalalapnos, ay hindi mabos maibenta na maayos. Kasi sira yun, reject. Tama, buo yung bunga niya, pero yung tangkay, pag tinignan ng buyer ay maitim, eh malamang magpahirapan kayo bago kayo magkabilihan. So ang mabisa dyan mga boss na fungicide na ginagamit sa ganyang mga blight sa sanga, yung Phytophthora blight, ang ginagamit dyan na mahusay talaga dyan, mga copper fungicide. Pwede rin yung Metalaxyl plus Mancozeb. So pwede rin yan, pang-ampat dyan. At pwede rin yung Azostrobin. Kaso lang yun nga dati ang ginagamit dito, kaya nagpalit na kami ng fungicide. Copper na at saka carbendazim na ang ginagamit namin dito ngayon. Yung blight niya mga boss, pag tumatama yan, didilaw ang dahon doon banda sa may taas, papuntang talbos yan, tapos nagkakaroon siya ng spot, yung dahon. Pagkatapos yung pangasanga niya, ay nagpapatsi-patsi. Ayun nga, naglalapnos na nga yung paikot hanggang sa umitim. Pag umitim na yung balat ng sanga, paikot. So ang mangyayari dyan, ang sanga matutuyo. Pati tangkay ng sili matutuyo rin, tangkay ng bunga matutuyo. So pag natuyo, patay yun, di na yung makaka-recover. So kailangan maaga pa siya para hindi siya lumala. So tingnan niyo mga boss itong part na na-harvestan na Kasi ang ginagawa kayo ni Danny Boy hanggat di umulan, yung part na na-harvestan na, sinusundan niya ng spray ng fungicide. Kasi mamayang hapon ulan naman dito sa amin, umulan tuwing hapon dito. Kaya yung lahat na napitasan na, sinusundan niya ng pag-spray. Para kung sakali man umulan na mamayang hapon, edi yung fungicide, nakakapit na siya. Kaya, nag-spray siya ngayon. Ito mga boss, tingnan nyo mga boss, itong part na to na nag-spray si Danny Boy. Makita nyo, wala na siyang bunga mapula. Kasi na-harvest na nga. Ang kapal pa rin ng bunga talaga. Ang dami pa rin yung mga bird ng bunga. Yung karamihan nga dyan yung second fruiting niya. Ang dami talaga ng bunga, parang hindi na bawasan. Ay, ito na-harvest na nga ngayon ito. Napakalupit talaga mga boss ng variety ito na Piatobo. Talagang wala na akong masabi. Malupit talaga mamunga. Pero ang ano nga dyan mga boss, depende sa pag-alaga nga. Kasi hindi naman yung Piatobo yung itanim nyo, mamunga siya ng ganito karami at gaganda siya ng ganito kaganda rin. Nakadepende nga pa sa pag-alaga natin yan. Yun nga sinasabi ko na ang ikabubuti at ikapapangit na tanim ay nakasalalay sa ating mga kamay. Dahil pag wasto ang alaga, walang dahilan para hindi siya gumanda at hindi siya mamunga ng marami. So ganyan lang mga boss kabisik ang pag-alaga ng sili. So doon sa mga boss na mga viewers na nagtatanong kung ano yung ginagamit ng mga fungicide. So dati nga mga boss, Azostrobin at saka Pyraclostrobin. So ngayon nga nagpalit kami para hindi naman ma-immune yung fungus dahil tatama ngayon Phytophthora blight. So ito nga ginagamit ngayon, copper fungicide at carbendazim. So ang in-spray ngayon ni Danny Boy, carbendazim ito mga boss. Ang in-spray niya ngayon. Kasi nag-spray siya rito noong isang araw bago bumagyo ng copper-based fungicide. So hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Bye-bye. Apat Roseblock ang kaibigan nyo, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ibigan ng mga magsasaka, Albert Roseblock Channel sa YouTube and Facebook nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka pa lang magtatanim, dito ka lang manood kay Albert Roseblock Channel at sigurado may matutunan ka step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albert Roseblock Channel, share tips and technique kapag sili farming and other vegetable
crops, dito ka lang manood kay Albert Ross Vlog Channel. Kaibigan ng mga silly farmers, Luzon, Visayas at Mindanao. Albert Ross Vlog Channel, papapanood sa YouTube at Facebook. Albert Ross Vlog Channel, share tips and technique about silly farming, palay, gulay at iba pa. Albert Ross Vlog